VP Duterte impeachment doom alyansas chances. Sabi po kasi sa interview kay Toby Chanco, sinisisi niya yung although I do not subscribe to it, but siyempre bilang isang campaign manager, siguro nakikita niya yung terrain. Mas naunawaan niya yun. Kaysa manalo, sana yung target natin si Camille, tapos si Amy Marcos, kaya lang yung naapektuhan po si Bong Revilla. Ang tatlo, kung ang tatlo po, ang numero 3, mas mataas sa 6 sa pagbibilang. Hindi sa ranking, kundi sa pagbibilang. Kung yan po mga kababayan ng inyo kasi alam ng mga Marcos supporters na itong si Kiko Bam, sigurado ang boto na conviction sa kanilang paniwala, sa aming paniwala. O ngayon, nagmamalaki na tuloy. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Si J.J. Suarez, mga kababayan, Congressman J.J. Suarez, kasama sa the Young Guns ng Congress at kasama ng majority members ng Kongreso, nag-react na po doon sa statement ni Toby Chanco na yung isinulong na impeachment ng House laban kay Sara Duterte. Yun ang dahilan kung bakit kaunti lang yung nanalo doon sa mga kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas. They're expecting kasi mga 8 or 9 man lang yung manalo. Pero 6 lang mga kababayan yung nanalo. Nagkasisihan po at lumitaw yung mga possibilities na baka si Speaker Martin Romualdez po mapalitan bilang speaker. At lumitaw yung mga pangalan kasama po si Toby Chanco sa mga sabi possible candidate for speaker. O ngayon, ibigay ko sa inyo yung mga latest na developments, yung side, yung naging pahayag po ni Congressman J.J. Suarez. Ayan po. Sabi dito sa balita, mga kababayan ng Manila Bulletin, Chanco Suarez differ on whether or not VP Duterte impeachment doom alyansas chances. Sabi po kasi sa interview kay Toby Chanco, sinisisi niya yung impeachment case na sinulong ng Congress against Sara Duterte as reason for the administration Senate bets subpar performance in the May 12 elections, lalo na niya doon sa Mindanao. Pero kinontra mga kababayan, yung ganong posisyon, pananaw mga kababayan ni Chanco, ni J.J. Suarez, doon sa sinasabi ni Chanco na yung defeat incurred by Alyansa was self-inflicted. Sabi po ni Suarez, while I'll do respect the opinions of Toby Chanco with regards to the matter, although I do not subscribe to it, but siyempre bilang isang campaign manager, siguro nakikita niya yung terrain. Mas naunawaan niya yun. Pero sabi po ni J.J. Suarez, unang-unaan niya kung titingnan po natin yung winning rate ng mga congressmen na pumirma sa impeachment, I think that was 86% niya. So iba po talaga dapat yung makaramdam kung mayroon man. Sila po talaga dapat yung makaramdam kung mayroon man, sabi ni J.J. Suarez. 86% panalo. At kahit doon sa Senado mga kababayan, panalo pa rin po yung alyansa sa count ng mga nanalo. Sabihin pa yung number 1 po si Bongo, number 2 si Bam Aquino, number 3 si Bato de la Rosa, number 4 na lang si Erwin Tolfo, number 5 si Kiko Pangilinan. Pero pag binilang mo yung mga nanalo from the alyansa, 6 pa rin yung panalo po. Kumbaga nasingitan ng mga dilawan. Kasi kinampanya namin yung 2 dilawan, si Kiko Bam. Kaysa manalo, sana yung target natin si Camille. Tapos si Amy Marcos. Kaya lang yung naapektuhan po, si Bong Revilla, si Abalos Binay, at saka si Manny Pacquiao. Pero okay pa rin mga kababayan. Ito yung sabi ni Tito Seno. Sabi niya po, in my perspective technically, it's 6-3 to 1. 6 sa alyansa, 3 sa PDP laban, 2 dilawan at 1 independent. So anong problema doon, mga kababayan, di ba? Majority pa rin
Unless ang tingin ninyo po, ang number 3 mas mataas na sa number 6. Ang tatlo, kung ang tatlo po, ang numero 3 mas mataas sa 6 sa pagbibilang. Hindi sa ranking, kundi sa pagbibilang. Kung yan po mga kababayan ang inyo ng pagkaintindi sa mathematics, ay talagang may problema. Napakasimple. Yan o. Tama si Tito Sen. In my perspective, technically, it's 6-3-1. The Alianza got the majority of 6. They were counting Camille as part of the Duterte group, but we never left her. She never left. And the Nacionalista Party was part of the Alianza, never left. Even the last day of the campaign or the meeting, the Avance, we still have Camille there. So technically, even she's being endorsed by the other camp, the fact is that she's part of the Alianza. So it's 6-3-1. Tatluan niya sa Duterte group, dalawa sa LP group, and Amy Marcos who stands alone. Nag-independent si Amy Marcos, pang-12 siya. Konti ng malaglag. Pero dati si Amy Marcos kasama pa rin. Sana tumindi yung ugali ni Amy Marcos. Kaya muntikan ng malaglag. Hindi na binanggit ng ating Pangulong Bongbong Marcos, alangan man. Tinitira na yung kanyang mga policy, isama pa. Kahit na kapatid. So tama po yung analysis ni Tito Sen. Nadadala kasi minsan sa mga propaganda, paulit-ulit na kasinungalingan. Ngayon nga mga kababayan, katatapos lang ng eleksyon, ang pinag-usapan na yung 2028 election. May mga pinalilitaw ng mga pangalan, yung mga dilawan. Mamaya share ko sa inyo po yung mga interviews. Pinofloat na nila yung mga pangalan ni Bam Aquino na pwede niyang tumakbong presidente. Gusto nilang pabalikin, possibly si Leni Robredo, si Risa Ontiveros. Yan ngayon ang mga pinofloat. Pati si Raffy Tulfo. Sino sa kanila ang pwedeng lumaban kay Sara sa 2028? Yan ang pang pinag-usapan. Philippine Star interview, Pink Power in 2025 polls. Duterte versus Pinks in 2028. Napaaga po yung discussion sa politika. Pinofloat na nila yung mga possible candidates. At pinopromote na nila yung pagbabalik ng Pink Power. Yung Pink Power po, bakit nanalo si Kiko Bam, kinampanya kasi namin na mga Marcos supporters. Kung hindi namin kinampanya po, hindi man lulusot si Kiko Bam. Yan ang katotohanan yan. Kaya may mga boto si Kiko Bam sa North. Kinampanya ng mga Marcos supporters para lang ipatalo sana si Camille pagkatapos si Amy Marcos. Di nabali si Kiko Bam para po lang sa impeachment. Yun lang yun. Kasi alam ng mga Marcos supporters na itong si Kiko Bam sigurado ang boto na conviction sa kanilang paniwala, sa aming paniwala. O ngayon, nagmamalaki na tuloy. Gusto na nilang i-take yung opportunity na to na nakabalik yung dalawang kakamping. Tatakbo na daw sa gusto nang patakbuhin sa pagka-presidente and vice-presidente. Sige lang, lahat naman po may karapatang mangarap. Ngayon, balikan natin yung sabi ni JJ Suarez. Suarez also denied Chanco's claim that some of his colleagues signed the complaint, yung impeachment po, in exchange for budget considerations. There's no truth to that allegation. There's no truth to that matter. No one was coerced. No one was asked to sign. Everybody signed the impeachment based on their own volition. Sabi po ni JJ Suarez, the great majority of the Solons who signed on the for the impeachment of Vice President Duterte's impeachment actually won in the midterm polls. Kaya mali man niya yung sinabi ni Chanco na napiktuan yung alyansa. 81% sa mga kandidato ng alyansa po nanalo. Nadala siguro sa mga propaganda ng mga DDS saka mga kakamping kasi kiniklaim nila yung victory. Panalo daw sila. Paano kayong nanalo? Tatlo man lang yung kandidato ninyong nanalo sa eleksyon. Sa mga congressmen, 103 members ng alyansa, kabilang sa alyansa, sa Lakas CMD, nanalo po. Kahit sa Davao provinces mga kababayan, Davao region, panalo yung alyansa. Nanalo lang sa Davao City yung mga Duterte. Kaya sabi dito,
Akala ng marami untouchable na forever ang Duterte name sa Davao Region. Pero ngayong eleksyon, the people wrote a new story. At ang naging bastion ng mga Duterte, binawi ng taong bayan, ibinigay kay President Bongbong Marcos Jr. Let's break it down, mga kababayan. Sa Davao del Norte, hindi lang basta shift ang nangyari, kundi statement. Natalo na si Pantaleon Alvarez, dating speaker at matatag na Duterte alay. Tinambakan sila ni na Governor Edwin Hubahib at anak niyang si Clarice Hubahib, parehong tumakbo sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas and ang partido ni PBBM. Kung natatandaan ninyo, si Alvarez ay once pinabagsak ni Sara Duterte as speaker, pero ngayon bumagsak ulit. Hindi dahil sa power play, kundi dahil sa boto ng taong bayan. Sa congressional race, panalo si GM Lagdameo, PFP, kapatid ni Sap Anton Lagdameo. Dati silang tinutuligsa ng kampo ni Duterte, pero ngayon, nasa kanila na ang tiwala ng mga tao. Si Oyo Oy na tinanggal ng hugpong pagbabago ni Sara Duterte ay nakabalik sa pwesto bilang congressman ng 1st District. That says a lot, right? Sa Davao de Oro, Marcos aligned pa rin ang mga nanalo. Si Raul Mabanglo as governor, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, yung Sinisa sa 2nd District. Lahat sila tinanggal o hindi sinuportahan ng Duterte camp, pero taong bayan na nagsabing deserve nila ang second chance. Nanalo po sa Davao Region, mga kababayan. Davao City lang po nanalo yung mga Duterte. Sa Davao Region po, panalo yung mga kaalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Maingay lang po sila sa social media, kaya napapaniwala yung mga tao na malakas pa sila. Malakas yung yung hangin. O ngayon, dito tayo mga kababayan sa kwentuhan. Pinag-uusapan na po yung 2028 presidential election. Sinama samantala ng mga dilawang analyst. Ito si Ronald Llamas. Dati itong political advisor ni dating Pangulong Noynoy Aquino. So siyempre, ang mga analysis niya, laging pabor sa mga dilawan. Kasi gustong-gusto nila makabalik sa poder, siyempre, para fiesta time. Ganun lang yan, mga kababayan. Kaya ngayon pa lang po, pinopos nila si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, si Risa Ontiveros. Ayan po ang mga names na pinalilitaw nila para laging pinag-usapan. Ito, yung mga usapan po nila. Well, everyone was predicting na Alyansa will win big actually. Di ba? Ano nangyari? Machinery nung kakamping kang nakita natin. Di ba? Yes. That's ang survey nila. And well, apart from Bongo of course, and Bato de la Rosa kept going up in the surveys. Pero consistent di ba, Alyansa? Ano nun yan? In fact, they were saying, itong final days, baka magbuhos ng resources yung gobyerno. At lalong tataas yung mga... Anim yung panalo. Diba? What happened kaya doon sa resources? 6-3-2-1. Panalo yung alyansa po. Machinery nung kakamping. Sa kanila lang mga kababayan, sinasabi nila humina. Gusto nilang sabihin po, lame duck na yung ating Pangulo. Paano nga naging lame duck yung ating Pangulo? 6 sa mga kandidato niya panalo. 3 lang PDP laban. 2 kakamping. 1 independent. Talaga kayo, hindi kayo marunong magkwenta. And 80% sa mga local candidates, governor, mayor, congressman, lahat party ng alyansa. So napakalakas mga kababayan ng alyansa ngayon. Malakas lang po sila sa kwentuhan sa social media. Kasi siyempre binibuild nila yung kanilang puwersa. Lalo na yung mga dilawan. Yung pagkapanalo ni Kiko Bam kasi kinampanya ng mga Marcos supporters para sana matalo si Camille pagkatapos si Amy Marcos. Yun man lang yun. Magpasalamat na lang kayo sa mga Marcos supporters. Yan ang rason kung bakit kahit si Bam Aquino na nag-number 2, hindi siya makapaniwala kung bakit bigla siyang umakyat mula sa number 14 sa survey, naging number 2 ng manalo. Si Kiko ganun din. Yung mga expectation po ni Kiko, siguro mga 9, 10, 11, 12, baka dun siya. Pero nag-number 5, kinampanya kasi namin. Yun lang naman yun. Ngayon, yung mga nakapaligid sa kanila, gusto nang patakbuhin sa pagkapangulo, vice presidente.
Gustong i-take advantage po. Yan ang pinag-usapan ngayon dito. Ay natalo ng oposisyon. Panahon ni GMA. And Yeah. GMA was very unpopular then. But that was, there was Yeah. scandal at that time. Yes, yes. Huh? Very unpopular siya noon. Halos negative siya noon eh. Kaya So dahil sa pag-number 2 ni Bam Aquino, pinupos na ng mga dilawan na tumakbo pagka-pangulo. Yun ang pinag-uusapan ng mga kakampi nilang mga vloggers. So, Bam Aquino for President in 2028. May ganun, mga kababayan, napakaaga pa. Gustong-gusto na nilang tumakbo. Naglalaway agad. But anyway, mas maganda yan. Mas maraming tumakbo po sa pagka-pangulo. Mas maganda po para marami tayong pagpipilian. Tama po? O, di sino anya Mr. Maravillas yung possible candidate ng alyansa ng administrasyon. Wala pa po. Ayaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos na katatapos pa lang yung eleksyon. Politika na naman yung pinag-uusapan. Walang mindset yung ating Pangulong ganyan, tulad ng mga Duterte at mga Dilawan. Walang ganyan pong mindset. Ang instruction ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni Jose Castro, tumotok sa trabaho. Tapos na yung eleksyon, balik sa pagtrabaho. Kumusta niya Mr. Maravillas? Matatanggal ba si Speaker Martin Romualdez? Malabo po, sabi ng dalawang congressmen belonging to the majority. Ayan o. House leaders see no change in speakership in 28th Congress. At least 3 House leaders believe Lakas CMD President and Leyte 1st District Representative Martin Romualdez will continue to be the Speaker of the House of Representatives in the 28th Congress. Sabi yan ni House Deputy Speaker Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez. Sabi niya, majority of the members of the House are fully supportive sa leadership ni Romualdez. He stressed the importance of continuity in pushing for the legislative agenda of the administration. I don't think there is any change in leadership that will happen in the House. Wala po kaming nakikitang ganon, sabi po ni J.J. Suarez. Papasok ka talaga sa bagong kongreso. Ang daming pangalan na babanggitin, kaso lang sa amin sa Lakas, we are the dominant majority party. Kung hindi ako nagkakamali, we have around 105 elected congressmen. 105 po ang Lakas CMD. And we are 100% behind the leadership ni Speaker Martin Romualdez. Of course, under the banner of continuity. Naniniwala naman tayo sa nakalipas na 3 taon, nakita naman natin yung performance ng House. Nakita natin kung papaano tayo nakadeliver sa legislative agenda ng ating Pangulo. At nakita natin kung paano na-manage ng leadership ang issues na hinaharap ng ating bansa. Buong tiwala po ang karamihan sa atin na continuity ang malaga para sa Kongreso. We are fully supportive behind the leadership of Speaker Martin Romualdez, sabi ni Suarez. Kaya malabo daw yung mga lumilitaw na baka mapalitan si Speaker Martin. Si Speaker Martin po, malamang yun ang pero wala pang announcement po. Timing muna kasi napakalayo pang 2028. Dapat hindi muna yan pinag-usapan. Pag-usapan yan dapat pag mga malapit-lapit na po, 1 year siguro before the election. Or kahit siguro sa katapusan ng 2026, pwede ng pag-usapan. Kasi presidential election yan. Pero ngayon po, pag ngayon pa lang pinag-uusapan, parang nakakaya naman para sa ating mga mamamayang Filipino, nakakatapos pa lang ng eleksyon. Eleksyon na naman yung pinag-uusapan. Ganon din yung sabi ni Congressman Mark Enverga ng Quezon 1st District. We're still committed. We signed a manifesto supporting the President and his legislative agenda. So we believe that Speaker Martin will continue his term as a Speaker. I think tuloy naman ito. Ganon din yung sabi ni House Deputy Majority Leader and Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ng National Unity Party. Tuloy lang niya ang support namin kay Romualdez, noting that unless the administration has someone else in mind, I continue to support the leadership of Speaker Martin Romualdez, sabi po niya. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties.
O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.